Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Patuloy pa rin pong epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Palawan, Visayas, and Mindanao. Itong ITCZ ang siyang linya kung saan nagsasalubong po ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't medyo mataas po ang tsansa ng mga kaulapan doon. Samantala, patuloy nating minomonitor ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa higit 2,700 kilometers ito silangan ng Central Luzon at mababa ang tsansa na papasok pa ng ating PAR. At meron tayong minomonitor na isa pang masamang panahon or weather disturbance cloud clusters sa loob ng ating PAR. Base po sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng PAGASA, mababa nga po ang tsansa na kikilos papasok ng ating PAR itong nasa labas ng ating area of responsibility. Papunta ito ng North Pacific Ocean at posibleng mag-isang mahinang bagyo ngayon or bukas. Samantala, yung cloud cluster naman po ay may mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod po na 24 to 48 hours. Possible low pressure area for today or tomorrow, and over the weekend, posible itong maging bagyo at mananatili lamang po dito sa may northern Luzon, sa may silangan po ng Batanes. Kung sakasakaling makaka-apekto ito, more on mga areas lamang po sa may northern Luzon. At kung sakasakaling magiging bagyo, ay bibigyan natin ito ng pangalan na Julian or Julian na siya magiging pang-10 bagyo na for this year, 2024, at pang-6 naman po for the month of September. Posible pa rin mabago yung scenario natin regarding sa nasabing mga weather disturbance, kaya lagi po mag-monitor sa ating updates. At para naman sa magiging lagay ng panahon for the next 3 days pa, malaki impluwensya po nitong cloud cluster sa may silangan po ng Northern Luzon sa magiging taya ng panahon. By tomorrow, Batanes and Cagayan asahan ng mataas na tsansa ng pag-ulan dahil dun sa trough or outer parts nitong low pressure area potential weather disturbance. Then sa natitirang bahagi ng bansa by tomorrow, mananatiling fair weather conditions or bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan na sinasamahan ng pulo-pulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Then over the weekend, dahil sa tumataas sa tsansa po na maging isang ganap na bagyo, itong nasabing potential na weather disturbance, ay mataas ang tsansa na magkakaroon na rin ng mga pag-ulan ang ilan pang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at yung mga nearby areas pa sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, and even Metro Manila. Possible po yung maulap na kalangitan at mataas din ang tsansa ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So make sure po na meron tayong dalang payong pagsapit po ng weekend. At ang natitirang bahagi naman ng bansa, wala naman tayong inaasahang tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan. Kung meron man dito sa may Mimaropa area dahil sa possible slight enhancement lamang po ng southwest monsoon, pero ang Visayas and Mindanao, possible pa rin ang mga localized thunderstorms.